maibigay sa atin ang pinakamahalaga sa langit, ang Panginoong Hesus? Hindi ba maibibigay ng Diyos sa atin ang lahat na libre? Yes, God, hallelujah. Lord, we stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, and I will lift up my voice and sing from my heart.
Sa Panginoong Diyos po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan. Everybody says, Amen. Ulitin nga natin ang Amen. Purihin ng Diyos. Sa umaga pong ito ay pag-aaralan natin ang isang bahagi ng kasulatan sa Lamentations chapter 3 verse 22. Sama na po natin ang verse 23. Because of the Lord's mercy, we are not consumed. Because for His compassion, our compassions never fail. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maunawaan po namin sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu ang iyong mga salita, lalo na ang iyong kahabagan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong kabutihan, sa kagandahang loob mo sa amin. Salamat sa lahat ng nagaganap sapagkat hindi ka po naapektuhan ng lahat ng ito at ang lahat ng ito'y hawak mo sa ikabubuti namin. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po sa iyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ito pong aklat ng Lamentations ay nasulat ng alinman sa 587 o 586 BCE. Panahon na nawasak ang siyudad ng Jerusalem. Nagsimula po itong atakihin ni Nebuchadnezzar II noong 589 BCE at nagkaroon ng ganap na pagkawasak sa panahon na 587 or 86 BCE. Ngunit po ang tama, sabi ng mga scholars, mas umaakma ang 587 ayon sa kasulatan at mga Babylonian or Neo-Babylonian sources. Pero ito pong detalye ng pagkawasak nito ay makikita ninyo sa aklat ng Lamentations, aklat ng panaghoy. Sa Hebrew or Hebrew word, ang sabi ay ika or ikay, which means in English, oh how. Kaya ang pamagat nito sa English ay oh how. Tinawag nating Lamentations. Sa Tagalog, ano ba yung oh how? Ang aking translation ay naku po. Diyos ko po. Dahilan sa sidhi o tindi ng pagkawasak, ang masasabi ay Diyos ko po. Ekspresyon ng panaghoy. Pero itong nagsabi na because of your mercy, we are not consumed. Your compassion fails not. Ang posibleng simulat nito ay si Jeremiah na kasama sa mga nahuli at nanatiling buhay at bihag naman doon sa Babylonia. Ang tawag po dito ay remnants, yung mga labi, mga natirang mga Hudyo, sapagkat napakaraming namatay doon sa Jerusalem. But God has a way of preserving people for Himself. At ito yung tinatawag na remnants of the Jews. Sila yung dinala ng Diyos sa Babylonia
as a form of God's preservation, a way of God's preservation for them, for God's nation to be preserved. Ito yung tinatawag nating Israel. And these are the faithful ones, the righteous ones before God. Kaya lang, kahit man sila naligtas, hindi mawala sa kanila ang panaghoy. Sapagkat silang lahat ay nakaranas ng masakit na trahedya, bagaman sila ay hindi kasama sa mga namatay. Itong aklat na ito, lalo na yung talatang chapter 3, verse 22 and 23, ay nagpapakita kung bakit na-preserve ba itong bayang ito, itong mga taong ito. Ang sabi ng sumulat, dahil sa kahabagan, the mercy, and the compassion of the Lord. Meron ditong sinabing dalawang salita, mercy and compassion. Yung po katagang mercy, sa Hebrew ay chesed. At ang sinasabi po rito ay yung katagang loving kindness. Because of the Lord's loving kindness, we are not consumed. His compassion fails not. Tingnan natin yung dalawang salita na yon. Loving kindness or mercy and compassion. Hindi po magkahiwalay. Yung katagang compassion, rakam, ay nagpapakita ng larawan ng isang bata na nasa sinapupunan ng kanyang ina. At itong batang ito ay nababalot ng bahay tao ng isang ina. Doon siya iniingatan, doon siya inaalagaan, doon siya pinapakain, doon siya ganap na kinakalinga. At ang sinabi rito ay, ganon ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan. Tayo'y nasa loob ng kanyang pag-ibig na kumakalinga, nagmamalasakit, nag-aalaga, nagpapakain, at nagbibigay ng lahat ng mabuti para sa atin. Ang aklat ng Lamentations ay nagpapakita ng judgment at punishment ng Diyos. At hindi sinisisi ng sumulat ang destruksyon na naganap sa bansang Jerusalem o sa siyudad ng Jerusalem. Alam niya na ang Diyos, bagamat ang pag-ibig niya ay banal at humahanap ng katarungan. Kaya nagbibigay ng kahatulan at kaparusahan. God's holiness, justice, righteousness are consistent with His loving kindness. Alam ng lumiham o ng sumulat na ito, na tama lang gawin ng Diyos yon. Hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa panahon ng judgment, kahatulan at kaparusahan. At ang sabi niya, yung habag, yung pagmamahal at yung kahabag, yung compassion ng Diyos, the mercy and the compassion. Hindi ko alam kung paano isasalin sa Tagalog itong mercy at compassion. Habag na nagmamahal. Pag sinabing nahahabag, ang alam lang natin ay nagpipigil ng galit upang huwag ilatag ang kaparusahan. At sa halip ay tinatakpan ng pagkapatawad, pagkalinga, pagtanggap dahil sa pagmamahal. Ganon ang pagtrato ng Diyos sa kanyang bayan.
Tanong natin, ito bang mensaheng ito ay napapanahon? Very much. The whole world is under the judgment of God. Maraming mga taong, lahat tayo apektado ng pandemya. Lahat tayo naliligalig, lahat tayo naliliglig, nahihintakutan. Nang inaasahan natin, mawawala, magno-normal ang takbo ng buhay. Pero nakikita natin ay hindi ganon. Paulit-ulit na lamang. Pagkatapos ng vaccination, akala ng marami ay safe na. Pero nagkaroon ng tinatawag na surge. No? Napakarami ngayong naapektuhan ng mga baksinado na nakaka-apekto naman sa hindi rin baksinado. Ay ang advice po ng DOH, yung mga baksinado, pag nakaramdam kayo na sintomas ng Omicron, huwag na kayo lumabas. No? Mag-lockdown na kayo sa bahay. Madali namang gamutin. Ang delikado raw yung mga hindi baksinado, pag nahawahan, nakamamatay. Yun ang sinasabi nila. And everyone seems to be worried about this. May pwede natin itanong, nasaan ang Diyos sa ganitong mga pangyayari? Church, natutulog ba ang Diyos? No. He's the sovereign God who permits everything to happen for His intended purpose, which is always good. The world is under God's judgment. At lahat tayo kasama sa kahatulang yon. And this judgment of God, permitted by God, using evil, is meant by God for the purging of the church. And it is also meant by God for the purging of this world. Para ang tao ay magsisi sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Believers and non-believers are called by God alike to really turn their hearts from sin unto God. Hindi pa rin nawawala ang pagpipigil ng Diyos at ang kanyang kahabagan dahil sa kanyang pagmamahal. Mahal ng Diyos ang lahat. Kaya lamang, may limitasyon, may hangganan ang panahon na inilalaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag binasa ninyo ang kasulatan at nakita nyo ang mga balita sa YouTube, news, sa iba pang uri ng media, makikita nyo na hindi pabuti ang panahon. At kahit ang mga propeta ay sumisigaw ng destruksyon na darating, katulad ng pagkawasak ng Amerika, pagkawasak ng Europa, na gagawin ng Russia at ng China. These are news announced by the prophets of God. Hindi natin alam kung kailan biglang sisiklab ang digmaan dito sa West Philippine Sea. When it happens, everyone is affected. Sigurado ako, wala tayong langis. Diyan lahat tumatakbo ang transportation sa West Philippine Sea. Ang daming mapaparalisa kung mawala na langis. Back to basic, ika nga tayo. Back to the crude life. Kapag inisip nyo itong mga bagay na ito, sasakit lang ang ulo nyo. Diba? Stress. Maabutin ninyo. It's better to focus unto God. Remember His words. He is full of mercy and compassion, loving kindness. Doon sa puso ng Diyos, ikaw ay inilagay niya, binabalot ng kanyang pagmamahal, ng kanyang kalinga, inaalagaan, at hindi pinapabayaan. This is the mercy and the loving kindness of God.
At dahil dito, ang bansang Israel ay hindi ganap na nawasak. Nagkaroon ng tinatawag na remnants. Kung kayo magkakabisa ng talata, isa ito sa pinakamagandang bahagi ng kasulatan na dapat niyong tandaan. Ang sabi sa NIV, because of the Lord's great love or mercy, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Itong kahabagan at pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Ang tawag dito ng mundo ay, kumpara sa sinasabi ng mundo, ito ay renewable. They are new every morning. They are fresh every morning. They are these mercies and these compassions are never changing. Hindi nawawala, hindi nagbabago, hindi kumukupas, hindi wini-withdraw ng Panginoon. Laging nakalaan sa iyo. At itong kahabagan at pagmamahal na ito ng Diyos, sa tingin ko ang pinakamainam na sandata ng buhay Kristiyano. Nung bago-bago po tayo sa ministeryo, malimit nakaka-enkwentro ng mga demon-possessed. Pag kayo ho'y naka-enkwentro dyan, naramdaman nyo yung naramdaman namin noon, nang unang darating sa iyo ay takot. Kahit mga pastor, hindi basta makalapit pag ang kaso ay demon possession. Wala kang magagawa dyan kundi harapin, pero kinakailangan mong sumubsob muna sa Diyos bago ka magministeryo. Sapagkat may mga pangyayari na pwede kang saktanin ng demonyo sa magitan ng taong possessed. Ako nakaranas na mabato ng demon possessed dito sa tiyan, bagsak ako eh. Yung possessed ay dalaga na kapag inalihan ng demonyo, ang kanyang katawan ay naninigas, pagkatapos lumiliko, nakasayad lang ang kanyang ulo at saka ang kanyang sakong. Naka-arko ang kanyang katawan. At nung i-deliverance nung pastor, sumama ako, paglapit ko, biglang hinawakan ng possess yung Biblia na inilagay ng pastor sa katawan at binato, tinamaan ho ako dito sa tagiliran. Bagsak ako. Sabi daw ng Diyos doon sa pastor, ilagay yung Bible doon sa sa possessed. Nilagay doon sa ulo. Nadampot na ibato sa akin. Tamaan ako dito. Bagsak ako. Sabi ko, iyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ba't mo hinayaan ako masaktan? Sabi ng Panginoon, kayabang-yabang mo. Kayabang-yabang mo, sabi ng Panginoon. That was God's way of humbling me. Yung naposes na yon, inalagaan ng pastor. Hindi pa naman ako marunong. Isang bansang nag-ayuno, kasama doon sa bahay. Hanggang sa lumayas yung masamang espiritu. Pero, hindi lang yon ang pangyayari. Yung aking mga nakakasama, mga kapatid. Nakita ko yung isang kapatid natin, pag meron demon possessed, nahihipo pa niya, pero hindi siya sinasaktan. Sabi, ba't ito'y hindi sinasaktan? Hanggang makita ko yung sikreto. Yung habag at pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa kanyang puso. Kaya hindi siya natatakot
sa demonyo, ang nananatili sa kanya yung habag sa tao at yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Ako'y naniniwala na ang most effective ministry ng isang tao, ikaw man ay pastor, propeta, intercessor, evangelist, o giver na pinayayaman ng Diyos, o anumang suporta na ministeryo mo sa Panginoon, the greatest motivation would always be the mercy and the loving kindness of God. Kapag binasa niyo ang Bagong Tipan, makikita ninyo halimbawa sa aklat ng Matthew chapter 9 verse 36, Matthew 14:14, Matthew 15:32 at Matthew 20:24 o 34 ba ito? Na paulit-ulit na sinabi doon ng kasulatan na nagministeryo ang Panginoon doon sa mga tao. Ang dahilan ay ito: He had compassion on them. Church, the greatest is love. Kung ang ginagawa nating paglilingkod sa Diyos at sa tao ay dahil sa kahabagan at pagmamahal ng Diyos, yon ang uri ng paglilingkod na katanggap-tanggap sa Diyos. At kung saan manggagaling ang habag at pagmamahal na iyon, ay hindi yun manggagaling sa ating sarili. Sa Diyos din po yun nanggagaling, na pinapadaloy niya sa ating puso, sa ating buhay. This is what we need in life and what we need for us to see the great revival of God, the great visitation where God would manifest His presence and His glory. And the church will be used by God to harvest the souls whom God has prepared already. Hanggang hindi niyo nararamdaman yan o nararanasan yan, hindi kayo makakaabot sa tao. Yun ang kailangan po natin. Sinsa na kayo sa aking ulit-ulit na testimony. Sa loob ng 7 taon, mahabang panahon, palagay ko ilampas pa ng 7 taon. Ganito lang ang ginawa ng Diyos sa akin. Binasag niya puso ko, dinurog niya, pinulbos at pagkatapos ay tinunaw. Hindi naganap sa pananalangin lamang. Hindi naganap ito sa magitan ng karanasan na hinayaan ng Diyos na aking pagdanasan. Pero naalala ko na yun ay tugon ng Diyos nung ako'y manalangin nang sabi ko sa Kanya, give me a heart of mercy and compassion. Ang sinabi ng Diyos ay maliwanag na ganito. Matagal ka nang nananalangin na magkaroon ng matinding revival, pero hindi pa nagaganap. Ang dahilan ay sapagkat ang mga puso ng aking mga anak ay hindi pa dumurugo at ang mga mata ay hindi pa lumuluha dahil sa kahabagan at pagmamahal sa tao. Kung may gagawin ng Diyos, gagawin niya yon sa magitan ng kanyang mga anak. Pero inaantay ng Diyos ng ating mga puso ay mawangis sa kanyang puso
na punong-puno ng kahabagan at pagmamahal. Sa ating sarili, hindi natin yon magagawa. Pero tayo ay pwedeng humingi noon sa Diyos. At ito po ang susi ng isang matagumpay, makapangyarihan at maluwalhating paglalingkod sa Diyos at sa tao. Magkakaroon ito ng normal na ekspresyon sa ating buhay. At magiging madali ang pag-abot sa tao sa kaniyang pangangailangan, lalo na sa pangangailangan niya sa Panginoong Hesukristo. Kung ang puso natin ay punong-puno nito, hindi natin katatakutan ang nagaganap. Sinasabi niyong katatakutan. Ang iba sa inyo nakikipag-argue pa sa violation ng human rights. Hindi niya ba naisip na yung mga tao yun ay hindi rin nila napag-intindihan lubos ang kanilang ginagawa. Kailangan din nila ng liwanag, ng kahabagan at pag-ibig ng Diyos. Everyone needs the mercy, the love, the salvation of God. Jesus came not only to liberate the captives, but also the captors. Both of them are enslaved by sins and evil. This world is so much filled with evil and unrighteousness, but not with the mercy and the love of God through God's people. We are not the savior of this world, but we are God's instruments of His mercy and His love. It would just be natural for you to reach someone whom you meet with along the way these days and share the good news of God's love and salvation. Nasang araw, naglawas po ako ng Quezon City. At nung makadaan ako dun sa isang tindahan, habang nire-ready niya yung aking order, inausap ko siya, kabataan pa siya, titinda siya ng French fries. Tinanong ko siya, meron kaming pinag-usapan. To cut the story short, ang takbo ng aming usapan ay patungo doon sa, at napunta doon sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. We must grab every opportunity to share the love of God. And sabi ni Paul, preach the word in season or out of season. Hindi babalik ang salita ng Diyos na hindi na-accomplish ang layunin kung bakit ito ibinigay ng Diyos. This world is too much disturbing. And sabi ng Panginoon, in this world you will have tribulations. And tribulations means pressures. But fear not, I have overcome the world. It is through His mercy and His love that you will overcome this world. It was through Christ's love that He overcame this world. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ay dahilan sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng Panginoong Hesus. Ang kamatayan ay kanyang pinagtagumpayan
ang kasalanan at ang utak ng kasalanan. Ang kanyang pananagumpay ay naganap sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus. That's the same way we overcome this world. Through dying to ourselves on the cross with Christ, that we may be resurrected with a life filled with so much mercy and the love of God. Just imagine a church where everyone is so much filled with this mercy and compassion of God. This will be burning with the love of God. This will be burning with the prayers of God, traveling before the throne of God to break the forces of darkness and so save the lost through the preaching of the gospel. One of the sevenfold harvests given to this church is the harvest of souls. Without the mercy and the loving kindness of God, this will never happen. And the consequence will be judgment for the church. Natutuwa tayo pag nakikita natin at naririnig yung sinasabing sevenfold harvest. Pag sinabi ng Diyos na ito ang gagawin ko, ang sinasabi niya, katulong ka, kasama ka. Ikaw ang aking kasangkapan. Pero hindi umaasa ang Diyos na magdodro tayo sa sarili nating kakayanan. For by ourselves, we can do nothing. Ang mga bagay ng Diyos ay magaganap lamang sa pamamagitan mismo ng Diyos. Pero, tandaan natin, pag sinabi ng Diyos na gagawin ko ito, ang sinasabi ng Diyos, magkapartner tayo. The Lord's ministry is a partnership between God and a believer. And that ministry would only be effective and powerful when the heart of the instrument is so much filled with the mercy and the compassion of God. Sabi nung awitin, Lord, we need your grace and mercy. Look at this song. We need your grace and mercy. We need to pray like never before. Your prayers must be loaded with so much grace and mercy, that you may pray like never before. Pray with prayers breaking the forces of darkness, breaking the hearts of men, that they may take heed to the message, God's love, His salvation. Kung ilalagay natin ang ating sarili sa liwanag ng mga talatang ito, ang tanong ay, kumusta na ba ang ating pananalangin, ang ating ministeryo, ang ating buhay? Is this filled with the mercy and the loving kindness of God?
Ano pang sagot niyo? Siguro ang sagot niyo sa akin, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kung alam ng Diyos, alam niyo rin. Alam niyo rin. Alam mo, alam ko sa aking sarili kung anong kalalagayan ng aking puso, ng aking panalangin, ng aking paglilingkod, ng aking pagmamahal sa Diyos. This is a time that we have to take seriously the message of God. Maganda yung mga inaawit kanina. Hindi kami nag-uusap. Sabi ko, tama-tama itong mga awit na ito. God has spoken through those songs, and He has clarified the message through this message we have today. Church, can we all bow down? Wherever you are, to ask God to fill our hearts with His grace and His mercy. Let us pray. Panginoon, kinikilala namin sa iyong harapan ng aming mga puso ay hindi napupuno ng kahabagan at pagmamahal na nagmumula sa iyo. Napuno kami ng mga kaabalahan at katatakutan na dulot ng mundo. You're caught by fear and deceptions. Forgive us, Lord.